Isang sulat ang aming natanggap mula sa isang kapatid nating matagal na nakipagsapalaran sa mundo ng pagbabarko. I am an avid follower of Buhay OFW and a former OFW, seafarer, chief cook for 28 years, and is now blessed to be employed as group victualling and catering manager of Tom Ship Management. I am also blessed with 3 God-fearing children. Carl Jeffrey, who is now an OFW, as a second officer on board an offshore vessel. Carl James, who is based in Singapore as a music school administrator, and Karil Jane, who is now a flight attendant with PAL. I would like to share my story to inspire many Filipino cooks working on board international vessels. From Domingo Casten. Dinalaw po ng Buhay OFW si kapatid Domingo Casten sa kanyang pinagtatrabahuhan ngayon dito sa atin at inimbitahan din po niya tayo para makilala ang kanyang pamilya. Narito po ang kanyang kwento. Hindi pagbabarko ang first choice ni kapatid Domingo Casten. Banking and finance ang kanyang kinuhang kurso noon sa kolehiyo. Isang kaibigan lang ang nag-engganyo sa kanya na subukan ang pagsisiman. When I was age 3, namatay yung tatay ko. Tapos yung sister ko was 1 year old, and then yung mother ko was pregnant nung namatay yung tatay ko. So, tatlo kami magkakapatid. Yung mother ko was a government employee sa Bureau of Post. And yun, siya lang talagang nagkumayon para sa family namin. Dahil sa panganay siyang anak, naisip niyang mas mabilis siyang makakuha ng trabaho para makatulong agad sa kanyang pamilya kung magsisiman siya. I realized na matagal bago matapos yung 4-year course, whereas yung pagiging seaman, shortcut yun eh. Kasi sabi sa akin, 6 months training lang, deploy ka na kagad sa barko. Pagkatapos ng training, 6 months, 3 months on sa lupa, sa school, and then 3 months sa inter-island vessel under Kompanya Maritima. And then pagkatapos nung training na yon, processing na ng documents. So hindi kagaya nung ngayon, nung araw, basta may seaman's book ka lang, okay na yun, wala na, deploy ka na kagad. Messman ang una niyang naging trabaho sa barko. Tamang-tama naman, dahil may background na siya sa mga trabahong kusina dahil nag-part-time siya noon bilang kitchen staff sa isang hotel. Sabi ko kaya ko rin yung trabaho sa barko. Alon lang ang problema. Siguro ma-overcome ko rin yun. 1978, noong una siyang nakapagbiyahe worldwide. Noong unang biyahe ko, actually nasa Great Lakes kami. That is parang small canal dyan sa between Canada and US. Yung tubig doon is even fresh water. Pero gumagalaw yung barko. Kahit na ba fresh water yung binabiyahe namin at saka kanal lang yun, pero nararamdaman ko na yung hilo. So sabi ko makakayanan ko to. Pero sabi sa akin ng mga kasama ko, "Oh, Doms, fresh water pa lang to, nahihilo ka na." So, pero parang nakakahiya, pero kinakailangan pakita mo na kaya mo. And then pagkatapos dun sa Great Lakes na yon, we crossed the Atlantic Ocean, na-overcome ko na yung hilo na yon. Maski anong alon na sa Atlantic, wala na kasi nakalipas ng 1 linggo. Noong pangalawa niyang sakay, chief cook na siya agad. Kung susumahin, halos 3 dekada siyang nagtrabaho sa barko. Nakabili ako ng bahay at lupa sa Cavite, sa Camellia. And then, ang pinakamalaking investment ko is nakapagpatapos ako ng aking mga anak. Lahat sila professional. Yung panganay ko is now a second officer sa offshore vessel. Yung pangalawa ko, si James, isang music school administrator. Graduate siya ng music sa UST. And then, yung pangatlo ko is a registered nurse. Pero ngayon, hindi siya nurse. Flight attendant siya ng Philippine Airlines. So yun yung pinaka investment ko na I think hindi pwedeng nakawin ng kahit sinong tao. Bukod sa kanyang mga anak, tumulong din siya sa pag-aaral ng kanyang 2 nakababatang kapatid. Yung sumunod sa akin, si Ida is a fashion designer
and also an artist. My younger brother is also an OFW. Seaman din siya, motorman siya. 2008 nung nagkaroon ng pagkakataon si Domingo na makapagtrabaho at manatili na rin sa bansa. At sa ngayon, siya ang Virtualing and Catering Manager ng Tom Ship Management. Ang experience ko na na-apply ko ngayon is actually yung skills ko na na-acquire ko sa pagluluto. Lahat ng mga experience ko is isinishare ko sa mga fellow cooks ko. I consider them my brothers in profession. So, as much as I can na ituro sa kanila kung ano yung mga na-experience ko, yun ang sinishare ko sa kanila. Importante yun eh. Malaki ang paniniwala ni Kapatid Domingo sa galing ng mga Pinoy seafarers. Kaya naman, 100% ang kanyang suporta sa ating mga seaman, cooks at chief cooks. Ang gusto ko pang ma-accomplish is, of course, maging successful yung Filipino cooks worldwide, no? I want to develop as many cooks, kaya ngayon ang recruitment namin is focus on graduates ng hotel and restaurant management. At least yan, may foundation na yan. Because gusto ko lahat ng mga Filipino cooks ay recognize na mga galing talaga. Kung babasihan ang kanyang pinagmulan at ang kanyang narating, masasabi natin na isa ng matagumpay na OFW si Kapatid Domingo. Pero para sa kanya, baliwala ang lahat kung hindi rin siya magtatagumpay bilang isang asawa at ama. Mahigit 30 taon ng kasal ang mag-asawang Domingo at Lucena. 1981 noon, nang una silang nagkita. Sales lady noon si Lucena sa isang appliance store. Eksakto, namili sila bago maba siya noon eh. Pagbaba niya, kasama niya mami niya, sister niya, at saka yung bunsong si Lito, yung kapatid niya. Ewan ko, sa dami ng sales lady, biglang nangungulit. Pero busted siya. Pero dahil sa na-love at first sight at sadyang porsigido si Kapatid Domingo, nauwi din sila sa kasalan. At ngayon, 33 years na po silang kasal. Nasa Panginoon kami, talagang Christ-centered marriage. Kayo mismo natututo paano, ititame kayo ni Lord eh, i-mold kayo. Kasi nakita ko sa isang mag-asawa, ang pag-aasawa is okay naman ng mahirap eh, yung hirap ng buhay. Ang Pinoy, pare-parehong masikap yan eh. It's okay na nag-start kaming wala. Pero yung ugali ng isa't isa, yung pakisamahan ng isa't isa, yun ang mahirap. Doon tayo tuturuan ng Panginoon pala. Ang pananampalataya din nila ang naging sandigan ni Lucena para mapalaki ng maayos ang kanilang mga anak, kahit hindi regular na nakakasama ang kanilang ama. Parati kaming sa church, kasama ko ang mga bata, kasi ang mga bata, kung ano yung nakikita nila, ginagaya nila. So kung ang mami, ang daddy, parating nasa church, parating nagdadasal, nagdi-devotion, gaya-gaya lang sila eh. Kasi lumabas sila sa mundo, wala namang laman yung mind nila eh. So, gaya-gaya sila hanggang sa kinasanayan nila yung ganung buhay. Kahit wala siya, matitino ang mga anak ko. Tapos yung dalaga namin, talagang we are so proud na talagang God-fearing sila at saka good citizens. Para matulungan ang kanyang asawa, may sarili ding diskarte si Kapatid Lucena. I've tried my best na maghanap ng business into direct selling, yung mga vitamins nung araw, natuto ako niyan. Plus, tinitake namin. So, nakaka-discount ka na, kumikita ka pa. Yun, hanggang ngayon, nasa sales ako. Yung aming Promesa Tierra Realty, para hindi naman lahat sa kanya. At the same time, habang wala siya, na-occupy naman yung mind mo ng ibang bagay. At saka nag-grow ka rin individually. Successful marriage, successful parents, at successful sa kanilang propesyon. Simple na lang ang hangad sa buhay ng mag-asawang Domingo at Lucena. Mag-retire ka with comfortable life. At the same time,
blessing pa rin sa iba. Hindi ka burden, unang-una sa mga anak mo, pagtanda mo, at the same time, yung mga walang capacity na kumita, matulungan sila, at the same time, tinuturuan din. Kasi kung ano yung mga business namin, tinuturo din namin sa mga kapatid, yung ganun. Itinutulong din. Kasi may mga talagang less fortunate na mga kabataan para doon. Ano man mangyari sa amin, kahit paano naman may magsabi, may natulungan. Sa pagbabalik ng buhay OFW, sasamahan tayo ni Kapatid Domingo